Nagalit na ang mga Lakers fans kay Luka Doncic dahil sa mahina nitong performance. Pero bago yan pag-usapan naman natin ang isa sa naging bayani ng Golden State Warriors kanina. Alam naman natin na itong si Stephen Curry ang nanguna sa naging panalo ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Lakers. Lalo at nakagawa ito ng 37 points at 6 assists. Pero bukod kay Stephen Curry ay nag-step up naman ang isa sa kanilang mga starter na si Brandon Podziemski. Gumawa nga ito laban sa Los Angeles Lakers ng 28 points, 8 rebounds at 6 assists. Kasama na nga rin ang 8 out of 10 shooting nito beyond the arc. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit nakuha ng Warriors ang 123-116 na panalo laban sa Lakers. Pero sa naging laban nila sa San Antonio Spurs noong bumalik si Brandon Podziemski galing sa kanyang injury, ay 27 points at may 7 3-pointers naman ang ginawa niyang performance dito. Kaya grabe ang ipinapakitang performance nitong si Brandon Podziemski sa kanyang ikalawang season sa Golden State Warriors. Lalo at alam naman natin na itong long-time partner ni Stephen Curry na si Klay Thompson ay umalis na ng kanilang kupunan para lumipat sa Dallas Mavericks. Kaya malaking tulong talaga ang pag-step up ni Brandon Podziemski para sa Warriors. Nasa kanyang ang 57 games ngayong season ay nag-average ito ng 10 points, almost 5 rebounds at 3 assists per game. Si Brandon Podziemski nga ay kilala bilang isang mahusay na spot-up shooter. Maganda rin ang kanyang passing, rebounding at vision. At effective nga rin ang ginagawa nito na off-the-ball movement, lalo na yung ginagawa niyang pag-cut papunta sa basket. Kaya solid talaga ang pagkakadraft dito ng Golden State Warriors bilang pang-19 overall pick noong 2023 NBA draft. Na dito nga nagkamali ang Los Angeles Lakers dahil mas pinili nila si Jalen Hood-Schifino bilang pang-17 overall pick. Na ngayon ay wala na nga ito sa Lakers matapos nila itong isama sa trade package para makuha nila si Anthony Davis. Kaya maswerte ang Warriors na sila ang nakakuha kay Brandon Podziemski. Bukas nga ay masusubukan ang kanilang kupunan laban sa Denver Nuggets. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Brandon Podziemski na lalong gumaganda ang laro? Samantalang mga fans ng Los Angeles Lakers nag-aalala naman sa naging performance ni Luka Doncic. Ito kasi ang naging pangunahing dahilan kung bakit natalo ang kanilang kupunan laban sa Golden State Warriors. Lalo nakagawa nga lang ito kanina ng 19 points, 8 rebounds at 7 assists. Hindi rin kasi maganda ang naging shooting ni Luka Doncic kanina na meron nga itong 6 out of 17 shooting sa field. At 0 out of 6 shooting naman sa 3-point area. Ayon pa sa isang fan na ito na daw ang pinaka-worst game ni Luka bilang Lakers. Meron namang isang fan ang nagsabi na iniintay niya daw na sana mapantayan ni Luka ang intensity ni LeBron. Lalo at kulang nga daw sa urgency ng laro itong si Luka. Habang meron din isang fan ang tila ba sinasabi na mahina na ang depensa ng Lakers. Lalo at mas madali nga daw sa mga kupunan na ilagay sila Luka sa perimeter. Habang si Austin Reeves naman daw ay manatili lang sa post, ay ilalagay na nga lang daw ng mga kalaban ang puntos. Sinabi naman ng isang galit na fan, na kung si Anthony Davis nga lang daw ay maglalaro ng katulad ng kay Luka, ay kahit papaano ay may All-NBA defense siya. Na ito nga daw si Luka ay nandyan lang daw sa court para maging mataba. Yan mga idol ang ilan sa mga sinabi ng galit na fan ng Lakers dito kay Luka. Alam naman natin na isa na nga sa naging dahilan ng Dallas Mavericks kung bakit nila trinade si Luka Doncic, ay dahil sa pagiging liability nito sa depensa na naging dahilan kung bakit natalo din ang Dallas Mavericks sa nakaraang NBA Finals laban sa Boston Celtics. Kitang-kita din naman mga idol kanina kung papaano nakakascore ang mga players ng Golden State Warriors sa depensa ni Luka Doncic. Na kung magpapatuloy nga ang ganitong problema ng Lakers sa pagiging liability ni Luka sa depensa, ay mahihirapan talaga ang Los Angeles Lakers na manalo sa playoffs laban sa mga contender team dito sa West. Sa ngayon ay nasa pang-apat pa naman ang Lakers sa Western Conference na may record na 46 wins and 30 losses. Na bukas nga ay makakalaban naman ng Lakers ang New Orleans Pelicans. Kaya hindi na maaaring matalo pa ang Lakers dito dahil isang panalo na lang ang lamang nila dito sa Golden State Warriors. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mahinang performance ni Luka Doncic kanina laban sa Golden State Warriors?